Hello, kumusta po ang lahat ulit? Dito na naman po ako para mag-voice over about sa pagpunta ulit namin sa Kishem. Ito yung way na papuntang mainland ng Iran. Actually, ang Kishem kasi is island siya. Pero develop na rin siya at as in napakaganda niyang place din. At dito rin nadadaanan namin yung pagawaan ng mga ship na papuntang Dubai at papuntang ibang lugar din. At saka ito yung ginagamit nila na pangkarga ng mga produkto from Dubai at papunta rin manggagaling din ng Iran to Dubai or sa ibang place or ibang bansa. At yan, dito rin yung way ng mga malalaking truck, malalaking basta malalaking sasakyan. At ayan, malapit na kami sa port of Wave or I don't know, basta Love port siya. Ayan, nakikita naman yan. Actually, pupunta kami sa place ng asawa ng best friend ni aking asawa. Ito kasing best friend ng aking asawa na si Kuya Ali ay sobrang napakabait. Siya lahat yung hatid sundo sa amin ng airport at kahit saan man kami pumunta at sasama kami sa mga lakad nila kahit na nung nagpa-doktor kami sa ibang lugar din. Mga 2 hours ang biyahe ata yun, since morning hanggang sa malapit ng alas 12 ng gabi, kasama namin silang mag-asawa. So talagang napaka-supportive nilang dalawang mag-asawa. At ito yung magta-transfer sa amin sa pinaka-mainland. Ito yon. Ayun nga, at konti pa yung laman niya. So mag-aantay pa kami ng ilang minuto, maybe less than 1 hour siguro yan. Mag-aantay namin. At actually, sorry sa video ko kasi ang nagbibideo yan ay ang aking asawa. Ayan, konti pa lang yung laman niya. At yan ay papatransfer naman sa kabila kahit walang laman kasi kailangan nila dun sa kabila. Sa pinaka-mainland na para din mag-transfer ng mga sasakyan. So, ayan. At video muna. Lumabas na yung asawa ko dyan para mag-video sa dagat. At ayan, puno na dito pala. At paalis na ata or hindi pa. I think paalis na to, nagre-ready na umalis kasi hindi kasi pwedeng umalis na talagang hindi siya full. Ayan, gustong ko ding umakyat sana doon sa pinakataas niya para kitang-kita, kaso lang kasi mahilo ako or mahulog kasi iba yung niya pagka hagdan niya. At yan napakadaming diyan, mga barko, na-try ko rin sumakay na nung maliit, yung parang ganyan noon nung pumunta rin kami sa ibang place sa pinaka mainland kasi may mas malapit na papunta doon sa mainland. I think mga 25 minutes lang, kaso lang makakatakot kasi minsan napakalakas ng alon. So, parang lumulundag-lundag ka pag nakasakay ka doon. Ayan, yung ganyang boat. So, pero, ang kagandahan sa pagsakay ng ganun is hindi ka mahihilo. Sa mga, kasi, barko, sa mga ship, mga mas malaking mga, medium, nahihilo ako. At, yan, binibidyo ako ng asawa at yan, hagard na hagard ako, tulog, lagi lang ako natutulog sa biyahe that time kasi madali akong mahilo or else, pero nagbonamin ako. Yan, pinalabas ako ng asawa ko para mahanginan ng konti at makita yung yung dagat. At yan nga ay malapit na kami sa pinaka-mainland. Actually, mga lang yan mga 15 minutes lang yung pagta-transfer.
Ayan, yung ganyan, na-try ko na yan, ganyang pag, na sumakay ng ganyan. Yan yung sinasabi ko na napaka, parang tumatalon-talon ka kapag yan yung gamit mo. At ayan nga, at nakalabas na kami, at on the way na kami sa pupuntahan namin na lugar ng asawa ni Kuya Ali. Yan yung palabas pa lang. Matagal-tagal pa yan na biyahe. Yan. Hindi siya, malayo siya sa mga bahay, yung port na yan. At saka malayo siya sa city. And then nung nasa may mga kalagitnaan na kami, or nasa, hindi ata kalagitnaan yan eh. Nasa may malapit kami sa mga dagat pa rin. Ayan, sabi ko, ano yung mga puti-puti na yan, na nakikita na nagkalat dyan, pati sa may bundok. Yun pala is, asin daw, salt. Naalala ko nga nung nagwo-work pa lang kami diyan sa may mga Exeter, may mga tinutur kami. Actually, may tinutur kami. Napunta kami sa may salt cave. Hindi ako naniniwala nung una about sa salt cave na sinasabi na puro asin sa loob ng cave na yon. At may mga tubig din siya. Yun pala ay totoo. At ng ilang oras na, mga 3 oras, ganun, or I don't know, ilang oras nung nagbiyahe kami, kasi tulog ako ng tulog that time. Nakarating din kami sa aming pinuntahan, sa bahay ng asawa ni Kuya Ali. At actually, kasama na namin siya dyan. At nagbiyahe ulit kami, napapunta dito sa may restaurant na ito, sa may kainan na ito. I think mga ewan ko, mga 30 minutes ulit ang biyahe namin ata nung nakarating kami dito. At dito namin tikman yung pakasarap na barbecue kebab, beef kebab, ano pa yon, yung hindi kambing, sheep or what, sheep ata yon na kebab. Sobrang sarap, ang sarap talaga. At ayun, may mga meron yung tumutugtog din dyan na ang tawag daw ay katuya. Hindi ko alam sa English or what, basta sa Persian is katuya daw. Ayan yung liver, ano yun, liver kebab or what. Oo, liver kebab. Ang sarap niya. Yan yung unang sinerve nila. Bago yung iba. Ayan nga, galing nilang tumugtog, pero medyo masakit sa tenga. As in, masakit talaga sa tenga. Ayaw na ayaw pa nga ng aking asawa yan eh, yung tugtog nila. Kunwari sabi niya sinisira ko daw. Pero siya ayaw din niya. At ayan nga, at sinerve na nila yung napakadaming kebab yan. Kami lang ang umubos ng aking asawa dahil yung dalawang mag-asawa ay madaling mabusog at hindi pwede kay Kuya Ali ng napakadaming karne na kinakain, no? Ba? Dahil sa kanyang kidney. At yan nga, natapos na kaming kumain. Nilibot muna namin sa loob kasi as in napakaganda sa loob at saka napakaluwang niya. Ang una naming nilibot ay ang sa loob. May pinaka loob kasi siya na kainan at konti lang yung pumapasok doon. Hindi ko alam kung mas mahal dito sa part na to, or hindi ko alam kung bakit mas konti lang. Ay, sabi pala ng asawa ko is hindi, same lang. Pero napakaganda niya at malamig din siya sa loob. Ayan yung asawa ni Kuya Ali at yan si Kuya. At eto siya, divide siya eh. Ang mga ginamit na materials dito ay lumang lupa ba yun? Lupa, ito yung mga, yan yung mga wall niya dyan is lupa daw. At saka, ewan ko lang kung ilang years na yan na gawa. At saka yung pinaka, what is this? Kisame niya.
is gawa sa ano yun, yung sa dates, yung sa leaves ng dates, at saka yung mga kahoy niya dyan ay napakaluma na rin. Ayun, yung mga door niya dyan, hindi yan nabubuksan, parang style niya lang. Yan, napakaluma na yung mga yan din, pati yung mga yan, yung mga kahoy niya dyan, mga dahon-dahon dyan ay sa dates, galing sa dates. Ang galing din at napakalinis at talagang maintain nila. At yan yung pababa din yan na under construction pa lang siya. Napakaluwang pa nito. Sa labas na nga napakaluwang. How if natapos pa dito sa mas pinakalikod niya. Ang luwang-luwang na. Maganda siyang, masarap yung mga pagkain nila dito. Kaso lang, napakalayo sa aming lugar. I mean, sa lugar ng aking asawa. Dahil kailangan mo pa talagang bumiyahe ng 4 hours para lang makapunta dito. Bale, 12 hours, nasa 12 hours na ang biyahe namin that time. No, sorry, 10 hours lang pala. Papunta at pabalik na. Sakit lang sa katawan kasi ang pagbibiyahe ng balikan. At yan, may mga carpet pa siya, tsaka mga malalaking unan para dun ka sa sandal para hindi sasakit yung likod. Ayan, aircon yan. Hindi yan siya mainit sa loob. At yan nga ay palabas na kami. At para dun naman na mabidyuhan sa labas. Napakadami ding mga kubo dito. Na kung ang tawag natin sa Pinas ay bahay kubo, pero hindi lang kasi nipa ang tawag, ay ang ginamit nila. Dito naman sa kanila ay sa Arabic ay ano na nga ba? Arabic kursi. At yan, may mga ginawa rin na parang way ng mga water, parang hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung parang fountain nila dyan, pero di ko sure kung ano kasing tawag dito Ayan, napakadaming Arabic kursi na nakatayo dyan. At yan yung pinakalutuan nila. Malaki yan May lutuan ng kubos, ng mga barbecue. At saka, ayan, basta malaki yung food, pinakakusina nila dyan. Ayan. Malayo-layo pa namin nilakad yan. Bale, sa isang kubo ay isang pamilya or isang barkada or ganyan. And every kubo is may aircon siya, no ba? Ayan. Nagtatanong ako sa asawa ko, sorry, sa pag-voice over ko. Kasi, hindi ko kasi alam kung ano mga tawag na, Ay, may open area din siya na kung may mga naninigarilyo, ayan, dyan sila mag-stay. At yung kung may mga bata din naman kasama, ayan sa may mga aircon. Ayan, napakaganda ng style din niya. Ayan. Nakaka-relax at nakakawala ng problema, parang ganon yung place na yan. At mabubusog ka pa. Kasi as in, ang sasarap ng mga barbecue nila. Napakalasa talaga. Yan yung ano na niya, labas na niya. At pauwi na kami that time. At maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana huwag kayong magsasawang suportahan ng lahat ng aming mga video sa YouTube man or dito sa aming page. At please follow and share. Paki-like na rin po para maraming makakita. At yun nga po, maraming salamat po sa lahat. Kodafes!